Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. Komentaruhan lang po natin itong bangayan ngayon ng mga Marcos versus Marcos mga kababayan. At bago ang lahat, pakinggan muna natin, bago ang lahat po mga kababayan, don't forget po to subscribe my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Paki-share at like naman po. Marami pong salamat. Pakinggan lang po muna natin yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Yan po, yan. Tuwang-tuwa po siya dyan pagka narinig niya po ang kanta. Pakinggan na po natin itong report ni Jiggy Manica regarding po sa bangayan ng Marcos versus Sandro Marcos. Pakinggan lang po natin ang kanilang at komentaryohan po natin ang kanilang award. Marcos laban sa Marcos. Taas ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Agad pumalag ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa nangungunan sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano sabi ni Congressman Sandro at ano naman ang tugon ni Senator Amy? Jiggy, bago ko nga sagutin yan, ilatag muna natin itong mga paratang na binitawan ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Pakinggan natin itong bahagi ng kanyang talumpati. Batid ko na nagda-drug siya. Naalaman ko at ng pamilya. Naalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Tinatutok lamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Jiggy, bumelta nga sa kanyang tiyahin itong si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential son na iginagalang niya ang naging papel ng kanyang tiyahin sa pagtulong niya sa kanyang noong nagsisimula pa siya bilang public servant. Itong ang respeto niya kay Senator Amy, yung dahilan kung bakit masakit sa kanya ang aniyay pagtataksil ng senadora. Masakit din daw para kay Congressman Sandro na makitang bumaba ng ganito si Senator Amy at umabot pa sa puntong gumamit na nga ng kasinungalingan para magdulot ng destabilisasyon at isulong yung sarili niyang ambisyong politikal. Dagdag pa nga ni Sandro yung paulit-ulit na paratang daw ng paggamit ng droga sa First Family ay hindi lang mali kundi mapanganib at irresponsable. Lahat daw nitong sinabi ni Senator Amy ay walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. At maanghanga ang huling mensahe ni Sandro sa kanyang tiyahing si Amy. Hindi raw ito asal ng isang tunay na kapatid. Pero sinagod agad yan. Yan ang nakakalungkot mga kabayan. Marcos versus Marcos na po ngayon. Pero kung titingnan mo po mga kababayan, yung kinikwento po ni Amy Marcos, binata pa po si
BBM. Sila palang dalawa, panganay si Amy, bunso si Marcos, BBM. Pero, bakit buhay na ba si Sandro nung panahon na yun? Mitrocom pa ang sinasabi ni Amy Marcos. And yet, itong ugok na anak na ito, nagmamagaling pa sa tiyahin niya. Hindi ka pa po tao. Ang binabanggit ng tita mo na si Amy Marcos ay binata pa. Nung panahon na nasa Malacanang sila, hanggang sa mag-asawa siya, yun ang napagtanto niya na hindi nagbabago sa inyong ama, Mr. Sandro Marcos. Hindi ka pa buhay noon. Siguro pitos ka pa lang o baka wala pa nga dahil si Amy Marcos pa nga ang naging dahilan kung bakit napangasawa niya ang iyong inay, ang inyong mama o mami, Lisa. Diba? Mr. Sandro Marcos. Pero, ang nakakalimutan mo, ang sinasabi mo, hindi siya tunay na kapatid. Samahan na kita sa sinasabi mo na hindi siya tunay na kapatid. Sino ba nanay niya? Di ba yung lola mong si Imelda Marcos? Hindi kapatid pa rin. Kung hindi man siya tunay na Marcos, sino nanay niya? Parang sinabi mo na malikot sa lalaki ang lola mo. Di ba? Pero ang nababalita noong panahon nang wala ka pa, ang papa mo ang hindi anak. Yan ang hindi mo lang alam. Alamin mo kaya, Mr. Hindi namin alam kasi ang nababalitaan namin nung araw na patay na yung totoong bongbong. Di umano, ayon sa tatay niya. Sa mga balita ng mga panahon na yon, mga kababayan. Pero lumalabas dito sa salita ni Sandro, ang hindi tunay na anak, si Amy. Di tanggapin niyo yung hamon ng inyong tita. Kasi, tita mo pa rin naman yun Bakit? Kung hindi man siya anak ni Ferdinand Marcos Sr., anak siya ni Imelda Romaldez Marcos. Kapatid pa rin. Di ba po? Hindi mo may pagkakaila yun. Kapatid pa rin ng iyong ama, si Amy Marcos. Diba po, mga kababayan? Yan ang, kahit saan mo balingin, kapatid pa rin ang tatay mo yan. Yan, mga kababayan. Kaya lang, pinipilit mo na hindi siya kapatid ng iyong ama, mga kababayan. Kaya lang, Mr. Sandro, ikaw nga nagpalala ng issue Di sana, para matapos na once and for all itong issue na ito sa droga at sa pagkatao ni Amy Marcos, tanggapin yung hamon niya. Magpa-DNA test siya, kayo naman magpa-hair follicle test. Buong pamilya. Para mapatunayan po, para matapos na po itong issue na ito. Kasi kung hindi nyo tinatanggap yung hamon na yun, ay di para na rin sinabi nyo na totoo yung sinasabi. Tanggapin nyo po yung hamon ni Amy Marcos, mga kababayan. Di ba po? Yun lang naman para matapos na po yung issue dito. Kasi kung hindi nyo tatanggapin, wala akong mangyayari dyan. Puro lang kayo akusasyon. Akusasyon dito, akusasyon dito, akusasyon doon, akusasyon dito. Wala nang patutungan ito. Niluloko nyo na ang taong bayan yan. Kung talagang wala kayong ginagawang masama, ay di sana tanggapin nyo yung hamon ni Amy Marcos. Di ba po? Yan ang nakakalungkot na pangyayari sa mga bayan natin. Mayroon tayong presidente na walang ibang ginawa kung hindi nakawin ang pera ng bayan, di umano ayon kay Saldico, pero ayon naman sa kapatid na lulong sa droga ito. Di umano, di ba? Yun ang nakakalungkot. Ang nakakalungkot, mas nakakalungkot pa, mas gusto pa ng mga pinklawan
pulahan, loyalistang tanga na ang mamuno, kawatan sa gobyerno at drug addict pa. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Diba po? Pakinggan na po natin muna ito ding isang aso ng Malacanang na si Claire Castro, mga kababayan. Ay yung bangayan nila ng isang commentator na si Digia at si Claire Castro, mga kababayan. Pakinggan lang po natin to. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Yung mga kaalyado nyo yung nag-present sa kanila. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Mga kababayan, nakita niyo na ba yung pagkapalingkera ni Claire Castro? Masyado pong madaling mag-init ang ulo nito. Tinanong lang naman siya ni Digia, kung alam mo ba, baka alam ni Claire Castro kung nasaan si Gutesa. Abay, ang sagot agad kuminit agad ang ulo. Ganito to ka palingkera ito si Claire Castro, mga kababayan. Ito talagang rayna ng fake news. Bakit? Kasi sinabi niya kay Bersamin, doon sa kanyang presko na nag-resign si Bersamin at tinanggap ni Ayon naman kay Bersamin, hindi po nag-resign. Hindi siya nag-resign. May tumawag daw sa kanya na hindi taga Malacanang, nasabahan niya, step down na daw siya. Eh siyempre, si Bersamin, hindi naman linta doon sa pwesto, bumaba siya. Binastos nga siya dito Chief Justice ito. Binastos ng gobyernong ito ni Marcos. Bakit? Pinapalabas kasi ni Ping Lacson na may alam ni Bersamin, Secretary Bersamin, ang nangyayari sa flood control. Yun ang nangyayari siguro. Hindi natin alam kung sino yung tumawag kay Bersamin na bumaba na siya sa pwesto. Pwedeng babae, pwede ding lalaki. Hindi po natin alam. Pero ang sabi niya, hindi labas sa Malacanang. Yun ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Sino kaya nagsasabi ng totoo sa kanila? Si Bersamin ba o si Claire Castro? Na alam naman natin, itong si Claire Castro, rayna ito ng fake news. Marami na itong siya na ito pinaka-rayna ng fake news. Pero ang sabi niya, ang mandato niya, buwagin ang fake news. Pero siya ay nagsasalita na Hindi niya man lang kinler kay Bersamin na mayroon ba siyang resignation paper. Wala naman pala. At hindi naman siya nag-resign. Diba, Madam Claire? Hindi naman daw nag-resign si Bersamin. Sabi mismo niya. Pero bakit sinabi mo nag-resign siya? Diba fake news yun, Madam Claire Castro? Doon sa bangayan ninyo ni Digia, lumalabas po na palingkera kayo. Mabuti na lang, hindi ka pinapatulan ng isang may professional na tao. Kasi nga, ayon sa kanya, respect the show. Pero ikaw, ayaw ka mapigilan, kahul ka ng kahul. Di ba, mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano TV 2.0. Don't forget po to subscribe, like, and share my video, YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.